Magpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na, ikaw na paniniwalaan. Pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional, bangag na, liar pa. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayag. Diba? Nakita nyo naman sinapak yung presidente nyong bangag. Tahimik pa rin kayo. At ibukelya niya na yung kapatid niya, na bata pa lang, problema na nila na ito ay addictus benedictus at lulong na lulong sa masamang damo. Hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari, mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Napalala mo, ayaw mong patayin ang isyo at panawagan ng taong bayan para matigil na kung ikaw ba talaga ay nagpupulburon. Sabi ni Al Jazi, nag-rehearse sila, hiniram ng kodigo ni Lasso. Exactly. Okay? Bakit ayaw mong tumbukin itong ini-issue sa yung pulburon? Ini-issue na sa'yo ni Pangulong Duterte, to si Pangulong Duterte nga di ba? Binanggit pa nga ni Morales na nakita niya sa picture, tama ba pag-alala mo dun sa picture, ng 5 litrato na sinasabi na pinresent ng confidential informant, mga palangga, na ando dun pa yung namatay mong kaibigan natin si Daza, na sumisinghot din. O, imagine mo yung kaibigan mong namatay na. Nandoon daw sa picture. Sa ngalan ng kaibigan mong natsugi na. Itayo mo kung talagang mahal mo ang kaibigan mo na ayon sa umiikot sa showbiz at, actually si Daza nandyan din sa sa Epidea, may record siya. Okay? Nakalawit nga din daw siya ayon sa ating informante. Nakalawit, kaya isa din siya sa informante na chuchu. Siguro, parang yun no? Parang yun yung dating doon Anyway, sa ngalan ng kaibigan mong Bong, di ba? Mahal na mahal mo, di ba? O, bakit hindi mo itayo ang inyong dignidad na wala naman kayong dignidad na hindi totoo na si Daza at ikaw ay addictus benedictus na magkaklase kayo? Magpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na, ikaw na paniniwalaan. Pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional, bangag na, liar pa. Okay? Yan ang katotohanan mga palangga. So, yung mga issue dito, na mga kasinungaling ni Marcos, lahat, kidnapping, pulburon, smuggling, ikaw talaga, kayo, ng mga ginayupa kayo, ang totoong mga sinungaling. Kaya hindi ko nga maintindihan yung men and women in uniform, baka tahimik. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayag. Diba? Nakita nyo naman sinapak yung presidente nyong bangag. Tahimik pa rin kayo. Nakita nyo kung paano sumigaw-sigaw si Lisa sa mga PSG na yung isa nagpakamatay. Wala pa rin kayo, hindi mo naman lang pagtanggol ang mga nangamatay dahil sa ngalan ng mga bangag nyong boss. Kayo ang sinungaling. Kaya nga ang tanong ko kay Amy Marcos, kailan mo ibubuking ang kapatid mo? Pero sabi nga niya, hindi daw niya ibubuking. Pero, malay mo, makrung-krung ito si Amy Marcos. At biglang binuking niya yung kapatid niya. Ano kaya mangyayari? Sana makrung-krung na lang. Ipagdasal ko na makrung-krung si Amy at ibukilya niya na yung kapatid niya na bata pa lang, problema na nila na ito ay addictus benedictus at lulong na lulong sa masamang damo. Dahil ayon sa aking informante, noong panahon na babawian na nga ng buhay ang tatay ni Marcos Jr. na si Senior, ay hindi maghagilap si Marcos Jr. Si Bangag. Kasi nakikipag-jamming. Bangag-bangag. Namamatay na lang ang tatay mo, hinahagilap ka pa. Nagulat ka, no? Sa Makiki, Hawaii. Makiki Heights. Diba? Nagulat ka, paano ko nalaman yan? Diba?
ilang minuto na lang, binabawian na ng buhay ang tatay mo, nagbabangag ka pa rin. Kaya nga hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari, mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ikaw ang pinakanuknukan ng sinungaling. Dapat sa iyo ay hagupitin ng taong bayan. Dapat sa inyo ay mawala na dahil nilalapastangan nyo ang pera ng bayan at talagang sinasaid ninyo. At talagang puro kasinungalingan, puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa mong lintik ka. Ngayon, mga palangga, May 13. Ayon sa ating informante, itong si Kumar, si Lisa ay may mga illegal na negosyo kasama ang mga senador. Kaya nga palangga, wala tayong aasahan sa senador at sa mga kongresista kasi halos kasabwat nila, nakita niyo yung mga naglabasan na picture. Ayon sa ating informante, kung gagawin lang daw ng gobyerno kung may matino tayo, makikita ang mga pangalan ni Chis Escudero na may illegal business with this person, with Mekos Mekos, with Lisa, si Subiri kasama. Lahat, okay? Halos lahat ng minimit ni Kumar ay may mga negosyo silang Mekos Mekos. At ito daw ay deadly. Deadly ba? Notorious. Kahit sa mga Indian community. Ayon sa ating source, Nilda Ruiz, thank you. Ayon sa ating source, na itong si Kumar ay hindi lang po pa-cute-cute ang alam. Marami na kinasasangkutan na mga negosyo na nakikipag-sosyo sa mga politiko. Well, nakipag-sosyo sa politiko. Ano ang negosyo nila? Legal or illegal? Kung kukunin lang ang tamang datos, tamang dokumento dito sa mga illegal na negosyo ni Lisa, sa mga senador, sa mga kongresista, ito ang mga hayop na to, ito ang mga sinungaling. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo kung hindi kayo kikilos. Dahil ang pinakasinungaling, ayan mismo si Marcos Jr. na nakikita mo ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, pero nagpapaniwala pa ang iba sa inyo. Pero alam ko, konti na lang naman. Konting kembot na lang yan. Kaya dapat itong si Senator Bato sa next hearing, pipigyan niya si Kumar kahit nakakilala lang daw niya. Pakita mo, Senator Bato, na hindi ikaw isa sa mga ka-business partner ni Kumar. Makikita naman ng taong bayan yan, the way you handle the question. Magbabantay ang taong bayan. Okay? Magbabantay ang taong bayan. Kinakawawa nila si Morales pero hindi magiging kawawa si Morales dahil ang mga taong bayan ang tutulong sa kanya. At nasa likod niya dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil paulit-ulit sinabi ni Morales na hindi naman siya lumabas dahil para pagbintangan si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. It just so happened na siya ang team leader or investigating agent during that time. Bakit hindi natin tanungin sa anak-anakan ni Maricel Soriano na pumunta doon sa sa PIDEA? Itodo na natin to. Okay? May na-receive ako kaninang impormasyon tungkol sa confidential informant. Di ba? Nag-release tayo? Okay, i-describe ko ha. Anak-anakan ni Maricel Soriano, medyo chubby. Okay? Sino yon? Cheng cheng cheng, cheng cheng cheng, cheng 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 cheng. Kanta tayo ng pasko yun pamasko. Chen chen chen, chen chen chen, chen 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 chen, chen chen chen, chen chen chen, chen 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 chen, chen chen chen. Marami kasi wala pa nakakakuha. Yung, diba? Ano daw gender?
Chen, 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 chen. Dan, 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 chen, 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 chen. Anyway, so, isa yan. Okay? Dahil napag-alaman natin, ang dami kasi, ang dami nagsumbong. In fairness, ang daming nag-concern noon sa kay Maricel na mai-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number one yun. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal etong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Alright? Yan ang, lalaki daw? Okay, well, lalaki. Lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa informante. Baka ilabas natin ang folder. Yung blue folder dyan, ha? Ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga